Ouchie. May May gewang na agad Ano ako. soju? Joke, wag muna. 13% yun. Taas yun eh. Pero madami ko sabi Puta pag... yun, isang araw, tulog agad ako eh. Kalahati pa ako ng bote, nakatulog na ako. Wala na ako. Di na ako sanay eh. Ay, magpatulog. Tumigil na ako. Di yan kasama pagkain yan. Hi, I'm back. Ako si Basti from Newpod, host number 2. What's up, Jumers? Ako si Joshi. And Episode- yeah, we're back. Five. Five. Bale, bagong transition na naman. Wala naman yung isa. Ay, isa, kasi after the... As usual, conflict of schedule. Uy, usapan na yun talaga. Ano yan, Kel? Ewan ko rin. Diba, busy sa work? Sa work Busy siya sa galing... Sunday. Oo. Saan? Diba, hindi alam? Oo. Pero sige, wait lang. Ano ba yun, no? Topic natin ngayon for today's video. Ano ba tayo? Topic for today's video. Ano yun? Outing experience. Ikaw nag-isip naman. Sabihin mo sa akin, di mo alam. Hindi ako sanay mag-podcast. No? Ay. Kaka-podcast mo lang. Kayo nga yung host last time. Ako, kakabalik ko nga lang eh. Ano yung masaya dyan? Pag ako yung wala, kayo na lang yung nandito. Tita, podcast lang po, tita. Wala po si Josh. Okay lang po. Kami na bahala. Nagsabi po si Joshua po. Pasok na lang po kami. Kami po muna mag-host ngayon. Hindi nga, wala ka dito. Nagawin na ako. Isipin mo yun, di ba? Kami lang nasisimulan na. Buksan mo na lang pa rin. Iwan ko lang dito na bukas. Pindutin nyo na lang yung red. Gari. So, Gumuho yung kwarto. George, sira yung aircon mo, George. Ay, Ano yun? Anyway. Hindi, magandang ano yun. Hindi magandang... As usual. Anywho, as usual. Pero Ang yun topic nga. nga ngayon is outing experience. Kasi napansin ko nga, yung mga napuntahan na kami, kahit pa paano, iilan. EDSA. And so, Ganun yung QC. Ganun. Pero di naman lahat. Parang ano lang. Parang, paano ba yung, isa dyan sa mga galaan na yun, mostly yung, malapit lang. malapit lang. Yung sabihin sa'yo travel na mga- out of town. Sabihin sa'yo, meet tayo halfway pa rin. Meet tayo halfway. Tapos, Halfway is Pasay. hindi pa rin. Pag naka-QC ka, hindi halfway. Halfway is Mega Mall. Yun na lang. Yun yung pag-decision. Di ba ano yun? May debate siya sa Facebook. Hindi siya Mega Mall, kundi Greenbelt. Greenbelt ba? Wala pa akong Greenbelt, nakita sa Greenbelt. Greenbelt daw ang pinaka mid-marker from QC to Manila areas. Oh, eh? Oh, Greenbelt daw. Mostly within Makati yung kitaan talaga. So far, Mega Mall na talaga yung pinanakita ko. Kasi along EDSA siya eh. Well, syempre, iba Tapat naman, mis- iba naman tapat kung mismo. saan ka pupunta. Iba yung meet tayo halfway, pero Cavite kayo pupunta. Iba naman kasi yun. Kalokohan na yun. But ikaw, ano ba, from someone taga-QC, let's say ako taga-QC ako, Oh. ano ang midway natin? Tapos galing dito. Sige dito. Within... Para sa akin, Mega Pasay. Mall nga. Kasi along EDSA na siya, tapos gitna siya ng MRT. Saan Diba? So, ay nang gitna. Oo, kasi dulo ng MRT sa north is North EDSA, di ba? Hmm. Dulo na ito sa south is Taft. MRT. Ay, remember, di ba? MRT. Hindi ko alam MRT. Sige, tough. diba? Sige, it's okay. Yun yung pinakagitna, Mega Mall. Na may mapupuntahan. Feeling ko parang ganun. Pero, Yun yung pag-intindi ko ng meet halfway in terms of north and south. Na hindi todong south ay, iba naman yung Cavite. at hindi yung todong north North. naman na katulad ng ano yung nasa Rizal. Hindi. Bulacan. Yun na. Hindi ko alam eh. Rizal, Bulacan, North ba rin? Hindi. Valenzuela. Kaya Calabarzon eh. Ano ba si Raquel? Hindi ko
Iba. May ibang Rizal. May Rizal up north. Okay. Iba yung Rizal Commonwealth, yun. yun. Sige, mas okay yun. Iba yun. Ang layo, masyado, ng north. Para sa akin. Malayo siya kasi traffic ng todo dun. Iba naman kasi yung layo ng traffic versus sa freely ka makapunta. Yung traffic, ang hirap Hard ito. pass. Traffic, mainit, pawis, nakamotor ka lang. Mm. Mas madami pang tao. Duguan ka na sa loob nun. Yung pet mong init. Tapos mga ganun ganun. Nanlalagkit ka na. Hindi ko ba, di ba, nakamotor ka? Nakabiyahe ka na ba ng mostly more than 3 hours in travel time? Pinakamatagal ko, 2 hours na. 2 hours Bulacan. from... Twice concert. Acceptable naman yun. Twice yun eh. Twice yun eh. Dalawa na yung 2 hours ko eh. Yung una kong kuha sa motor is galing sa Cavite. Cavite City. Ayun, tito mo. Oo. Galing yun sa Cavite City. Mukha siyang malapit, pero liliko ka sa todong corner doon na napakalayo nun. So, parang umikot, isang malaking U-turn ginawa ko para lang makabalik dito. So, 2 hours yung biyahe ko nun kasi nga, yun yung first time ko Puto na malayo. First time ko gumamit ng private na motor. Ay, okay. sa kalsada. Sa kalsada. Yun na, nakatakot. Natakot syempre. 40 lang yung takbo ko magdamag. Tapos nung sinubukan ko mag-60, may biglang sapato sa harap ko, muntik pa ako Bye-bye. Chill lang. Muntik pa ako ma-unalive. Yun lang, mawala, mag-face through. Yun na lang. First time pa lang, wala na agad, di ba? Kaya nga alaga lang nun. Chill lang. Takbong gwapo lang. Oh. So, farthest Cavite, Bulacan. Cavite, Bulacan. 2 hours parehas. Ano pa? Tagaytay. Ay, nagano'n pala ako. Silang. For GMA. Di ko sure kung alin dun. Cavite. Hindi ko alam. Di ba GMA sa Almost silang na yung GMA yata. GMA QC, di ba? GMA headquarters yung isip. GMA Cavite yun. Hindi ko sinasabi ko. Ano yung meaning ng GMA Cavite? Hindi ko alam. Basta alam ko na GMA tawag sa lugar na yun. Yun lang yun. May outing, may family gathering kasi sila shy. So, ginawa namin. Ayaw namin mag-travel, ayaw namin commute. Kasi holiday nun. Okay. So, posibleng either walang masakyan Traffic. or sobrang traffic. So, nag-motor na lang kami. At naligaw kami. Kasi dumaan kami sa may Villar City. Which is private siya. Tapos, yung sinasabi sa akin na dadaanan ko, hindi doon. For 400cc lang naman. Ay, expressway yun eh! Hindi siya expressway. Expressway. Loob lang siya ng Villar City na para lamang sa 400cc na motor. Ang weird, di ba? Wait, di ba expressway lang ang mga Dapat 400cc, ganun. diba? Dapat ganun. Kasi parang normal Pero roads. oo. Normal roads. Loob siya lang Oo. na isang private na land. Tapos nalagyan mo siya ng ganun. Weirdo, di ba? Pangit. Weirdo. Ay, parang... Kaya again, bumalik kami sa loob-looban ng Cavite. Chine-check yun na parang, di pa na nagsisi motor mo. Paano? Hindi, may halata naman eh. Parang Pinagot halata. na yung motor ko. Ba naman kasi yun? I mean, paano check? Paano may mga... RCR? Ay, yun. Oo. Chinek yun sa inyo? Hindi. Kasi halata naman kung ano yung sa amin. At sinabi mo na lang, 400 po talaga to, boss. At anong palag ng 100cc? Sinabi mo na lang, boss, sleeper build lang yan, boss. Panggap lang to, boss. Kapel po. Hindi. Sige, ito po kami. May drawing na po sa 100. Hindi naman. Parang, yung lapis lang. Inukaan lang. Pero kasi, di ba? Modified po yan talaga. Yung papel. Kaya ayaw magkamulo sa Pilipinas. Hirap eh. So yun, mali yung pinuntahan namin, tapos umikot kami pabalik. Tapos yun yung nagpatagal, halos 3 hours pa rin yung travel na yun. Kasi nga naligo kami. Dahil sa ikot-ikot na yun. Dahil sa 400cc na private. Tsaka hindi ako sanay sa kalsada ng Cavite. Sino ba sanay sa kalsada? Kasi hindi naman ako nagpupunta ng Cavite. Sino taga dun ba eh? Taga dun nga ako, di ko alam sa sasabi mo eh. Hindi ko alam.
Yung dalawa lang yung TV o yung Saan ka ba? Malayo ako. Malay 13 ako eh. O, diba 13? Hindi ko ako naman hindi man. So, doon. Papunta lang, Tagaytay. Hindi. Hindi rin. Hindi rin. Sabi Naik. Di ba? Papuntang dulo na lang siguro ng Oo, Cavite. sige. Pabatangas intersection Oo. na lang. Hindi na lang talaga. Sige. Tuturuan tayo. Wala tayong alam Wala sa Cavite. Kakaliwan ko lang kasi. Wala pa yung Cavite badge. Lapit na akong benta dyan. Tinaydol mo pa nga ako eh. Sabi ko sabay tayo maghahanap eh. Oh, bakit? Naghanap naman tayo. Naghanap kayo! Ay, wala. Di ko na-share sa'yo. Di mo na okay din naman yun kasi kami, rent kami. Oo. Kaya house gusto nyo eh. Oo. Oo, syempre, hindi na kami makabili bahay agad. I mean, di ba may monthly naman yun? Pangakambagan mo ko. Gago ka. Taka live-in. Nakisali. Ay, hindi. Para sa akin, ano yun. Ako, Okay. pangalan nyo muna. Ah. Tapos sa bahay na yan, sige. Tapos pag kami naman, makarenta rin kayo. Tapusin natin yung bahay nyo. Sa amin din. Bawal naman yun, ganun. Para kay Zoe din yun. Tama. Nakapangalan sa atin. Kay Zoe pala lahat. Kick out tayo. Kita yung tinapad na. Nagkaroon siya sa decision sa buhay. Lupit ng Yung ganyan. dalawa, alis. Alis. Tanda na kayo, di ba? Pero ang hirap din kasi ng ano, na maghanap ng bahay ng, imagine, let's say, tumiyon, 13K. Parang sa'yo, monthly. Sabi mo, okay, sige, okay to. Magkano yung down payment? Magkano yung, yung cheche-boreche, ganyan, yung reservation. Dami. Gulat ako, ganun pala yun. Parang, papeles naman. parang kukuha ka mo to, pero hindi ka nalalayo. Mukha sa bahay ka na, syempre, bahay yun. Bahay na eh. Paano rin mo ka? Yun yung paggalawin mo, sige. Moving castle. Pero hindi ko kaya, pero siguro, nisip ko nga sa akin, parang motor muna, sa bahay na lang siguro to follow. Kasi mas okay yung transpo kaysa sa isang lugar eh. Bago ng kotse, ang parking. So, motor na lang. Kahit dyan lang. Pamili na lang silang dalawa sila sa angkas ko. Si Zoe na lang siguro. Be, hi ka na lang, be. Sorry na. Bawal tatlo sa motor, syempre. Di ko naman What if ikaw na lang iwan nila? Sa akin yung lisensya eh. Lisensya ko yun eh. Yung motor ko nga eh. Brum ko yun, syempre. Okay na, no? Zoe pa mag-drive do. Pero yun, parang siguro saktong future-proofing lang. Para syempre, gas-trade ko sarili ko para bumili ng 400cc na motor na, para kay Zoe ito, mamanahin niya ito pagtanda ko. Baby, watch this ha. Hindi mo. Doubtful. Hindi doubtful yun. Para sa kakabuti ng anak natin to, Michelle. Para kay Zoe ito. Gusto ko, hatid ko siya sa school niya. Vroom. Kapag di siya mabuti, syempre. Sure. Ginasgasan Kuberan yung kalokohan na. Kaya nga ate, 100 reasons why na mas okay kumuha ng 400cc na motor. Tsaka pang travel yun, which is our topic for today. Sige, paano ka mag-express pin mo ng 400cc? Oo. Di ba? Magkakotse ka, walang parking. Anyhow, ang layo pala ng Lumayo agad kami. Start pa lang. As we should. Traveling pa rin naman eh. Di ba? Traveling. Kasi distance natin from Lumayo. Tama. Yung topic natin, lumayo Dikit pa tayo. rin. Traffic. Dikit pa rin. Sige, pili. Travel kami palayo na topic. Minsan tataka rin siguro yung mga nanonood na, pinag-uusapan nito siguro. Talaga yung topic. Kakasabi lang nila, traveling. Kasabi Bakit bahay? Tapos biglang rent. Travel, motor. Parehas na naman ah. Siguro talaga promise po eh. Kailangan talaga natin script yung malaking susundan dyan. Yung ginagawa ng Showtime, meron sa likod. Iba naman yun. Ang big time yun eh.
ano lang, yung cartolina lang tayo. Manila paper lang. Isang Whiteboard lang. Sa pinto. Topic, Topic within 1 minute. intro, Intro 1 minute. main topic, 5 minutes. Please, wag lalayo. Naka-asterisk, tas naka-bold. Pero ano naman, like, parang, syempre, it's something to talk about. Parang, biglang segue na from bahay to motor to isang pinanganap punta ako malayo, ganyan. Kasi parang, kasi mahirap mag-travel nang walang means. Oo, For sure, babiyahe ka. biyahe na Commute. matindi yan eh. Gusto mo commute. Pahinto-hinto. Tapos, Gusto mo commute. Eh, Commute, madaming ganun bag, naman. madami kang gamit, Bag. mainit, walang aircon. Hirap umupo. Mabaho. Ingay doon, pre. Alam naman ng iba yun. Hindi mo kaya pagmalakihin. Di pala mabaho. May mga nagdadala ng Jollibee Yum Burger. Oy, oo! Demonyo yung mga yun, pre! Hindi, alam kung ano siya, yung cliche siya na may bus, may magbubukas Pagod lahat. O may, Tapos may magbubukas ng Yum Burger sa bus. isipin kasi nila, di totoo yun. Pero minsan Di, may ganun talaga, eh. pre! Ang gayabang pa nila, pre! Kapal na mo eh. Pagod amoy na na pagod amoy ka mo. na nga. Tapos, grabe yung langhap dun. Yung targil lang half sarap, pre. Kasi isipin mo na, ano magagawa ko? Wala naman Jollibee sa bus. Saan nakukuha? Bad trip, man. Kaya minsan, tapatan mo. Palagan mo. Oo, Jollibee Spaghetti. Oo, ang spaghetti bigla. Labas mo spaghetti. Loko ka, ha? Spaghetti Tapatan sa akin. Kasi Kasi ang dapat. hirap, pre. Sobrang talo ka eh. Pag naglabas ng Yum Burger yung katabi mo, so wala kang magawa, hindi mo umumoy. Kaganyan ka lang. Parang makatulog. Inaamoy mo eh. Magugutom ka. Tulog ako. Ay, Ay, sorry. Nag-glitch yung katawan ko. may kagat. Oo. Siguro ano yun, man. Ay, ito. Nangyayari dito sa'yo. Ano? Konting segue talaga to. Ay, nakagatan ako ng... Hindi. Ano ba? Pag natutulog ka, nag-glitch ba yung katawan mo? Oh, man. Nangyayari Ay, sa'yo. seryoso! Sabi sa'yo, shiny sa akin lang. Gagi na yun, may ganun. Ewan ko, parang spasm siya na ewan. Sabi lahat to. Di ako lang. Hindi, seryoso talaga yun. Minsan nga parang, tawag dito, parang, Oo. parang what dude? Kahit ako nagugulat na lang eh. Sa bahay ba ako? Madalas sa office. Office nangyari sa akin. Office or sa bahay. Oh, recently kasi nangyari sa office yun sa akin. Uy, multo. Hindi, kasi lunch, Ay, di ba? okay. After kumain, syempre, antok. Sumatulog ako, 13 minutes. 5 minutes pa lang, nag-glitch niya ako. Kasi muntik ko na matabig yung tubig ko yun, tapos di ko pa nasanay, bato. Paano yun sa tulog sa puan? Mesa lang. Mesa lang ka. Ganun lang. Tapos bilang, Madalas siya. Pero parang hindi ko alam kung anong trigger rin eh. Kung medical, guys, pa-consult naman kami. kasi ito na yan eh. Madalas pag yung galing kang sobrang pagod siguro. Tapos parang sobrang antok, tulog ka bigla. Gising na. Pagdalaw eh. Gising Ito, na. nagulat na lang ako eh. Parang gulat siya. Gulat yung pakiramdam. Di naman siya yung yung night terrors na gigising ka na ng bigla in cold sweat. Parang, uy, gising ka na ulit. Ganun, no? Oo, may magti-trigger Parang bigla. kiliti. Kiliti na mema lang. Papasipa bigla eh. Madalas pa gagi legit, seryoso. Minsan nga pag pag At least alam ko, hindi lang ako. nakakadamay lang, wala, hindi ako yun. Grabe. Kasi parang madalas din siya pag, paano ba? Pansin mo, pag ginigising ka rin madalas, gisingin ka, gulat ka, ganun. Di ba may mga gising na parang yung, Kasi nangyari sa office kapag sumobra yung tulog ko. Yung katabi ko, gigisingin ako eh. ah, Yung sama ng tingin ko sa kanila eh. Agad dun lang. ayun na yun. Hindi ako yung... Sa akin man may gulat din ako pag May kasamang ginising. gulat, wala naman. Parang feeling ko may threat sa buhay ko. Parang feeling ko stress din siya. May dulot din yung stress na parang feeling mo like kang in defense. Parang feeling mo kaning ka. Yun ako. Kasi nanda ka, parang pag ginising ka talaga, parang bukas mo. Paunahan mo agad! Kasi isipin mo lang sa office, kain lang. Ang supervisor mo.
Kaya nga isipin mo sa office ka eh. Hmm. So, hold the pin ka. Tapos sa office ka. Supervisor. So, mo. parang, Hold the oh, pen. oy. Chill lang. Okay, chill okay, lang. okay lang. Nala ko yun sa'yo, pre. Pagising ka sa akin. Pagising ka sa akin, pre, may plate tayo. Sabi, Ah, pre, tulog lang ako, May pre. plate. May plate. Pre, tulog lang ako, pre, 30 minutes. Hindi na kami tulog ka. May tatanong kasi ako sa plate, pre, nilapitan kita. Pre. Sabi mo sa akin agad, oh. 30 minutes na yun! Sabi ko, wait lang, pre. Tatanong lang ako sa gilid. Nalala ko na. Yung mukha mo parang, seryoso ka ba? 30 minutes na yung tulog na yun. Nalala ko na. Grabe yun. Ang grabe yung tingin mo sa akin. Hindi, joke lang gagi. 5 minutes pa lang, pre. Tatanong na naman ako, pre, kung anong gagawin ko dito, eh. Mukha mo nung, pre. Sama ng tingin. 30 minutes na yun. Lalo pa yun. Hayop ka. Kasi, pre, yun yung pinapalang, patay na ata ako nito. Mapapatay na ata ako nito. Tayo na yun. Kasi di ko sabi ng pre, nakakatakot talaga. Ay, parang feeling ko, parang huling gising ko na yun. Usapan naman kasi 30 minutes. Hindi, may tanong nga kasi ako. Kesa naman kasi, Kasi mong gigising agad. pre, kesa kasi itulog ko, hindi ko alam gagawin. Tama. May good reason naman kung ginising kita ng gano'n. Fuck 30 minutes. Okay, sige, sabi ni. Yan yung topic natin. Ayan, nothing. Saglit lang yun. Gusto ko lang mag-confirm eh. Check ko yung layo eh. Gusto ko lang mag-confirm eh. So, ayun nga, hindi na si Josh yung sinasatik pagtulog. Kaya ako rin Hindi lang ako minsan. naninipa bigla-bigla. Hindi na naniniwa. Hindi na naniniwa, pre. May kinig lang talaga ako. May nginig lang talaga, pre. Ayun. Anyways. Anyway, Anyways. ano yung pinakamalayo mo napunta na dito? Pre, at dulo ng Luzon. Ano ang pangalan? Pero Dulo ng Luzon is Batanes. hindi, i-post mo na lang dito. Ito yun, sa may, Vegan. hindi vegan. Sa dulo. La Alam mo yung Union. pinaka-dulo ng map ng Luzon. Oh. Yung bagong Babuyan Islands. Oh. Yung edge ng Luzon mismo. Hindi ko na sure yung part na yun. Kasi Batanes lang alam ko. Ano ito pangalan eh. Cut mo na lang tapos edit mo na lang ang sinabi ko. Yun. Basta, ano nun, men, super tahimik talaga. Parang, pag sinabi mong provincial life, ayun yung pinaka-definition ng provincial life. Walang halong gulo. Parang feeling ko parang sa pera mo 20, parang 200,000, makakabili ka sa sarili mo ng lupa. Tapos malaki-laki na. Nagtatanong ako kay Art nun, na parang, pare, may maganda ba lupa dyan na pwedeng bilhin? Kasi parang feeling ko, parang okay din siya. Maganda tumira, lamig ng hangin na paggabi. Nga lang, syempre, yung beach nila mismo doon, may tsunami warning lagi. Oo, kasi exposed ka. Okay, sa dulo ka talaga ng map eh. So parang pag nadamay ng maliit na earthquake yung Japan, ops, inland ka onte, masok ka inland. Paano ba napadpad dun? Nakaya lang. In-invite ka lang? Nakaya lang. Pero sama ka gusto mo. Like, birthday ni birthday ni ganito, bibisita sa ganito. Walang pista na alam ko eh. Kasi, tamang sama lang talaga. Anong biyahe niyo nun? Bus? Dahil sabi ni Art, ayaw niya kasi kasama yung mama niya sa biyahe kasi nga kukulitin siya lagi. Humiwalay kami ng bus. Okay. Makulit kasi si tita. Magulit si tita, di ba? So, kaysa sumakasama siya sa biyahe ng kasama yung family niya, nangungulit sa kanya, humiwalay kami. Okay. Siyempre, first time kong mabiyahe nun, hindi ko naman alam kung magkano ba yung budget, magkano ba yung dadalhin ko. Nanghingi na kay mama ng 1,000, 2,000 siguro, parang ganun. Kasi akala ko na naman, sagot niya na lahat eh. Pero sagot niya naman talaga lahat, gulat nga ako dun. Pero syempre, dapat nagdala ko ng extra kasi daming souvenirs, daming pagkain. Parang dito may mga experience ako na parang kailangan mo bayaran para magawa mo to. Magawa mo yan. Tapos ano rin, yung biyahe is
Chill lang. Sige Kaya lang. yung biyahe is, ang hassle kasi from, saan ba bumiyahe dun? From EDSA kami bumiyahe galing. Hindi ko alam kung saan yung bus stop dun. Basta malapit sa Shell. Then, biyaheng dulo ng Luzon. Tapos, from dulo ng Luzon, daan kaming Vegan. Then, from Vegan, balik kami sa dulo ng Luzon. And then, from dulo ng Luzon, since pauwi na kami, nag-split na, yung parents niya may pupuntahan pa sa somewhere. Di ko alam saan. Kasi parang umuwi yung pinsan niya ata. Then, kami, split kami sa Baguio. So, parang, pre, hindi sure pa ba tayo sa ginagawa natin? Kasi ang tagal ng biyahe, sobra. Dami namin napuntahan. Ang layo kasi nung distance nun. Ang Parang, layo, pa- pre. parang galing dito from Baguio, tapos Baguio papunta dun. Parang 2 beses ka nag-Baguio lang. Ayun nga eh. Imagine mo, akala ko kasi, pag pumunta kami sa Vegan, nakita na kami ng Baguio. Hindi pre, from dulo ng Luzon, Vegan, balik dulo ng Luzon, kasi dumaan talaga kami ng Vegan. Tapos pumunta kami Baguio. Tapos from Baguio, umuwi na kami. Kadiri. Ang hasa ng Ang biyahe, dami. pre. Sobrang hasa ng biyahe. Ang pinakayo ko doon talaga yung biyahe kasi nakaganyan ka lang talaga. Kaupo ka lang, mapanood mo yung daan, Ng ilang oras. maalog-alog ka lang ganyan, tamang belly dancing ka lang. Halos 8 to 10 hours. Parehas. 6 hours, ganun. Nagpit ko dun. May stopovers. Maganda yung mga stopovers. Pero hindi ko kayang ipalit yung stopovers sa sobrang inconvenient ng biyahe. Talaga? Oh, 6 man. hours lang pala. Ang tagal, man. Sobrang. 6 Kasi hours lang! Hindi, I mean, yung Ah, nag-ano kasi kami, vegan, 2012, private, Ang na tagal, no? kotse, Hmm. renta pala na van. Hmm. 12 hours ata biyahin namin in total eh. From 9 p.m. to 9 a.m. yung nangyari. Saan yun? From here to vegan mismo. Kala ko si Manny. Kala ko sa iba kayo galing. Saan nyo ba nyo yung kotse? Ganun. I mean, dito yung meetup, tas yun. Okay. Tapos dire-diretso na hanggang Expressway? vegan. Di ka nag-expressway? Di ko maalala, 2012 yan. Isipin na kaya siguro 12 hours, yun na lang. Kasi parang hindi pa siguro establish yung mga daanan na mabilis. Kaya ang tagal. Medyo matagal na yung panahon na yun. Pero ang tagal pa rin hanggang ngayon. 12 hours, tapos ngayon nga, Baguio ata, 8 hours. Di ko lang kung bakit eh. Yun yung ano kami. Tawag doon, nag-book kami ng trips na sama-sama yung mga tao. Ano yun? Ano? Random na mga kasama. Ang group? Oo. Basta mapuno lang yung Ano 10 kayo? packs. Travel guide yan. Join Mga in? ganun. Join. Join in? Di ko alam. Basta parang Venture. ganun. Venture. Pasok na sa topic. Pero may ganun eh. Parang sama ka sa group. Oh, Para yun. matapos na talaga. Mapuno lang yung 10 packs. Hindi ba awkward? Hindi naman. As long as may kilala ka naman. Hindi Ata. ka. Siyempre, kilala mo yung kasama mo. Yun Yun na yun. Pero yung iba pa. Iba namin kasama, hindi naman. Wala. Hindi ko nag-interact masyado. Nagtatanungan lang kami, anong balak niyo? Mag-stay pa ba muna kayo sa city or babalik na sa sa natin, pinag-stay. Yun yung mga cases na nangyari. May times na sila yung nag-outing, kami umuwi na agad, parang pahinga. Okay, so parang ano lang. Tapos parang, yung second day, kami naman yung nandun lang sa labas lang para mag-night walk, tsaka makita yung night market. Tapos sila, nagsiuwian na. Okay, parang ano lang din. Solo na namin Stop nung lang. gabi na. Kasi yung sa umaga, may designated places kami na kailangan puntahan per oras. Okay. Tapos, third day, umulan. So, hindi na namin napuntahan yung iba namin Oh my. destinations. So ano yun? Di ba per group siya? Mm. So, parang ano yan? Parang day 1, day 2, susundin nyo to. Pero day 3, bahala kayo. Parang ganun. Hindi, yung May ganun itinerary kasi namin, pipick upin kami nung Friday gabi. Okay. Para by 5 o'clock ng umaga or something na 3 to 5, nandun na kami sa Baguio. Dun sa Lion's Head. Yung naman dun eh. Hindi naman dun. Pangin. Yun yung, Balik sabi, wala kami magagawa. Bad if iba yung daanan namin eh. Wala kami magagawa dun. Dun kami, yun yung pinakauna namin destination. Tapos, 5 o'clock, umaga. Putang
Inang lamig. Ayun yung ano, ayun yung... October nun. So, sakto lang. Sakto lang yung lamig. Hindi siya yung sobra. Di Sakto pa lang. di ba yung... Oo. Kasi tapos, yung nagpalamig lang naman sa kanya kasi umaga eh. Tapos, 5 a.m. Ah. Tapos yun. October pa. Per month. Tapos, next na nun, breakfast. Ay, hindi, nagpunta muna kami sa church. Tumagal ng konti doon, tapos yun, nag-breakfast na. Tapos pumunta na kami sa, anong tawag sa mga bahay, yung pagtutuluyan. Ano? Vegan. Basta yun, yung pagtutuluyan namin doon. Di, accommodation. Accommodation. Yan lang. Yun na lang. Accommodation na lang. Accommodation. Katik ka pa naman. Ina mo. Wow, atakihin. Mas ano na ako sa engineering side. Oh! Oy! Medyo ka lang. Sige. Accommodation. Tapos, yun nangyari. Around 10 o'clock sa kami nag-continue ng itinerary namin. Nag-city ba kami? Hindi mo nga city. Isa-isa na yun eh. Mga botanical garden, mga... Canyons Grove yun. Canyons Grove. Oo. Tapos, next day sa strawberry farm. Uy, nagganong kayo? Yes. Ayun yung wala sa amin. Oh my. Hindi yung experience. Hindi ka kumain doon. Parang lahat kasi ng ganong klaseng nag-aaya na guide. Lagi may ganun. Dadaan talaga doon. Damn, sa amin wala. Kasi nandun yung pinaka-lugar ata ng souvenirs. Ba yun? Siguro pakit lang sa amin. Souvenirs tapos yung mga kainan. Solid. Grabe yung pagkain sa Baguio. Ano yung pinaka best for you sa Baguio, pinaka best na nakainan mo? Restaurant man yan o pagkain, be specific kahit ano. Tingin ko yung nandun nga sa Good strawberry taste. farm. That's okay. Good taste. Good taste, building malaki. Oo, naalala ko Malaking yan. dining. Pero feel ko nasaktuhan lang ako. Marami lang yung serving eh. Ay, okay. Totoo yun. Daming serving dun. Pero yung experience ko kasi dun sa yung sa strawberry farm. May bagnet ka, may chicken ka, may fries ka, may salad ka, may chop suey ka. Kompleto. Chop suey okay. Sobra-sobra sila. Magkano? 200? Before? So, 400 na ngayon. Fuck. 200, 300, ganun. Grabe. Kasi dalawang beses na... Ang dami nun. Tatlong beses na nag-Baguio. Unang Baguio ko is 2014. Dinamay lang ako ng pinsan ko. December, Christmas. Gosh, Baguio. Daming tao. Ano yan? Di, onti lang. Fakto lang. Paano Christmas Eve kasi. Eve ako. Sige. Anong biyahe nyo nun? Kotse niya. Kala ko, commute kayo. Yun yung pinaka-experience. Wala, time kasi na yun, bata ako, wala akong pakialam sa mga travel na yun. Go lang. Oo. Tapos ngayon, parang, Tapos yun, gusto ko. kating na ako mag-travel. Kailangan umalis na ako ngayon. Iba talaga pati pag nakakapag-anuhan ka eh. Iba na ngayon. Tapos, Kasi, mas na-appreciate ko na eh. Napapagod ka. Napapagod na ako. Kailangan ko na yung mga ganun pahinga eh. Tapos, yung next na experience ng Baguio, yung kami ni Shai sa 2022. Tapos, yun yung kami lang na nag-book. Tapos, yun yung sumama lang kami sa iba. Tapos, yung pangatlong experience, yung nagsagada. Nagsagada muna kami for hiking. Kasama yung mga ka-work ni Shai. Sila yung nag-organize nun. Pero, yun nga, guide pa rin naman siya namin. Guide pa rin. May itinerary pa rin na sinusunod. Tapos, nung 2 days lang siya, Saturday, Sunday. Okay. Kasi yung sa, namin sa Baguio, Friday, Saturday, Sunday. Tama. Thursday kami umalis nun. Okay. Tapos, yung doon nga, Sagada. Pag uwi namin, dumaan kami ng Baguio. Yun yung dinaanan ng... Ini pa, pauwi na? Pauwi na. Doon kami nag-lunch. Lunch lang? Nakapag-ano ka pa kayo? Inabot pa kayo ng gabi? Hindi na? Kahit uwi na kayo? Pa rin. Kasi, natapos kami sa may Sagada around before lunch. Tapos, dumating na kami sa Baguio around 3 o'clock na. Doon na kami nakapag-lunch. Tagal! Time na. Grabe, tagal! Sunday yun, di ba? Inisip ko, gago, sunod na araw, may pasok ako. Naka-leave! Kaya naka-leave. Ano pa ako nun eh, proby pa ako eh. Tapang mo! Tapang ako.
Nasakatrampa ako tapos may dala pa akong pesting lemon cake na napaka-asim. Uy, sarap naman ah. Sarap naman ah. Sarap naman! Zesty siya! Kinakain yung dila ko. Pero masarap siya! Tinry ko lang talaga tapos di na ako nag-uwi. The last one na lang sana yun. Nakakaya Wala kasing oras, yun kasi yung problema. 2 days lang eh. Yan yung pinaka-ayaw kapag may itinerary oras. Kasi ako din naman ayaw mag-follow ng itinerary. Ang gusto ko kasi parang dito parang 5 oras ako minsan. Ang problema kasi pag wala kang itinerary, Hindi mo pupunta sure ka ba na Mm. magagawa mo lahat ng Lahat. gusto mo? Ayo, syempre. Kasi ito na eh, parang syempre, let's say OnlyFans ka. Mm. Kung may OnlyFans ka and wala kang araw na binibilang, wala kang itinerary. Di ba? Oo. Pero pag syempre limited ka to a schedule, parang Mapipilitan ka magpilitan ka. mag-adjust. Adjusted ka. Tapos Mapapaisip ka ng gagawin mo. kailangan maubos nyo lahat yung itinerary within this couple of days. Pero sana parang binigay sana nila sa trip na ganyan. Parang bahala kayo. Parang ganun. Parang day 1, day 2, itinerary. Day 3, day 4, bahala kayo sa buhay nyo. Basta balik kayo dito para makalis na tayo. Pero yun nga, parang tagal. Sobrang tagal ng time frame na para magawa nyo lahat ng gusto nyo. Tapos, uwi kayo agad. Kasi tagal, sobrang haba ng araw na malalagas siguro. Pero parang sa akin kasi, ang dami mo pupunta sa Baguio na hindi mo regularly mapupuntahan dito. Para sa akin, ang pinakamasaya ko na ginawa sa Baguio is maglakad-lakad lang. Malamig kasi. Malamig, tapos, kakaiba yung scene eh. Kasi, puro hill na dadaanan mo, sloping lahat ng sidewalk, Madaming puno. daming puno. Putek. Manila, na? Looking at you, Manila. Mayos ka. Wala man, ang init, sobra. Wala kang pagsisilungan. Nag-antay ka lang ako sa harap ng bahay niyo, pawis na ako eh. Sorry. Hindi naman kasalanan ng bahay niyo yun eh. Okay na naman, hindi naman pawis ngayon. No? Pero wala naman ng puno kasi kahit saan dito. Alam ko, ayoko ng inclined plane na akyatin. Pero as long as mapuno siya, tas malamig, why not? Diba? Kasi, ayun yung pinakakulang sa Manila. Parks na malalaki for recreational activity and malamig na puno. Yun lang. Isko, ano na? Pero ewan mo, parang Manila lacks. Yung Luneta ba? Open na ba ulit? Init pa rin naman sa Luneta. I mean, kahit paano may mga puno. Kahit paano. Sabi ko sana may init pa rin. Pero hindi ko sure, inaayos pa rin. Renovation pa rin yung harap Wala eh. na nga yung mapa ng Pilipinas dun eh. Minecraft na siya eh. Pero yung gitna, yung papuntang grandstand, open na ata. Yun nata open. Yun yung open. Pero yung sa harap, yung sa may side ng Taft. Lapu-lapu. Wala yun. Wala pa ata. Kasi nakita ko lang yun, nag-LRT na ulit ako. My God, LRT. Ano yan? Doon ko lang ulit nakita yung sitwasyon ni Luneta. Pagtingin ko sa labas, saan na ako? Ano ba to? UN ba to? UN ba talaga to? Saan yung mapa ng Pilipinas? Naabutan mo ba na tanggal na siya? O yung... Naabutan ko, wala na. Wala na talaga? Oo. Naabutan ko pa yung, dinuin pa lang. Hindi ko nakita yun. May drain. Hindi, nakita ko wala. May Wala ng time tubig. na nakita ko, wala ng tubig. Tubig. Gets ko yun. Pero yung wala na Kasi talaga. wala nang dumadaan eh. Ah, So, I doubt na i-maintain siya sa time na yun. sino lumukin lang yun? O kasi sarado naman. Tapos, ngayon LRT na ulit ako para nung last week Saturday. Wala na. Wala na. Di ba pa? Nasaan na ako? Alam ko lumagpas na ako sa Central, pero nasaan na? Si Taft. Krino. Taft pa ba to? Magulat ka na lang talaga. Minsan nakakapanibago sa Luneta. Siguro, okay naman sana siya. Ang problema, sobrang congested naman niya. Kasi, sige, let's say Manila. Pinaka recreational park lang doon is yung sa Arocero. Malapit sa Central. Which is, di ko alam kung papatibag. Pumasok dun eh. Sa Loton. Sa Loton Loton. talaga mismo. May harap. Tapos, yung sa may Luneta, after nun, wala na ganang pupuntahan na open parks. Mapuno na place sa Luneta, wala na. Kasi it's either ang smog. next na alam ko lang kahit pa paano open place na malapit sa Luneta is yung sa Malate, tapat ng church. Ano yun? Yung parang plaza lang na maliit. Yung palibot ng mga restaurants. Saan yun? Tapat ng Malate Church.
Saan yung Malate Church? My God! Bago sabihin sa Malate. Ano pa kita magsama sa Malate yung Malate Church, pre? Bigyan mo ka landmark kung saan malapit yung Malate Church sa Malate. Wala nang ibang landmark kundi yung Malate ano, church. Kasi katapat na yung plaza. Yun na yung alam ko next na kahit papano open. Check ko. Isa pang next na alam kong open, yun nandyan sa amin. Ano kayo? Yung dyan sa Ano may kami sa plaza? Cuneta. Sa Cuneta? Yun, di ba may harap dyan? Sa may tabi ng Shell. Yung Blue Bay. Blue Blue Bay? Bay? Blue Bay. Blue Bay ba? Hindi yung Blue ba? Bay. Saan doon? Yung maliit lang dyan na park. Yung nagpa-practice yung mga bata. Basta may park yun. Sa may Cuneta. Oo. Yung pinag-lolong boardan Bago natin nila, Pao. Ta- Yun ba yun? Hindi. Japanese Embassy? Bago pa mag-Cuneta. Di ba galing dito? Diretso papunta Cuneta. May Shell. So may so may 7-Eleven? Yun, di ba? Ito yung Shell. Ito yung 7-Eleven. Ito yung Ito 7-Eleven. 7-Eleven. Ito yung Shell. Ano Dito. di ba? Corner niya, di ba? Dito banda. Nandito. Open to. Hindi naman siya considered as ganun Hindi ka-recreational. siya sobrang Pero recreational. Pero pwede open na. kasi siya. Pwede na. Wait lang. Yan ang nga lang naiisip ko mga open spaces dito. Hinanap ko lang yung Malate Church sa Malate. Hindi kasi talaga ako gala doon, Malate Church. Yun pala yun! Kakainis. Pwede mo sabihin sa aristocrat, alam ko yun. O nga, may istokat. Sasabihin ko kasi peri-peri. Pala yung Malate Church sa Malate, pre. Oh. Ang naisip kong Malate, kina Mike. Hindi. Pero Paco pala yun. Paco na yun eh. Kaya hindi ko nga alam eh. Kaya confirm ko nga eh. Yung pala yung Malate Church Oo. sa Malate. Oo. Yung church. Yung church sa Malate. Nasa Malate. Kakainis. So, nga, napapalibutan nga siya ng Ng mga resto, di ba? restaurant. May Max, may Aristocrat, tapos may mga... Ano masasabi ko sa Malate? Ha? Ano masasabi ko sa Malate? Masasabi ko sa kanya, isa siyang... Kakat mo ba to? Hindi. Kakat ko lang. Kakat ko lang. Bantot. Parang ang dungis. Hindi, masabi ko sa kanya, Grabe. red light district siya eh. Ay, oo. Bawal tayo dumaan doon. Red light district siya. actually. Nagalit si Michelle tsaka si Shay. Nagalit si Michelle tsaka si Shay. Bawal Hindi, dumaan kami doon, siya eh. Kasi may gusto kaming... Si Shay nag-enjoy. Hindi. Hindi. Doon niya nalaman yung term na Red light. red light district siya. Shit. Kasi, kumain kami doon. At sige ko na. May makakataman ako eh. Nagkano kasi kami, ano ba yun? Birthday niya. Tapos, may gusto kaming, birthday niya. May gusto kaming, Patan. samgyupsalan. Meron doon? Meron doon. Masarap. Okay siya. May anong tawag yung sa mushroom mahaba? Manipis. Enoki. Meron doon? Enoki. Meron doon? Wala ata. Yun. Ay, hindi, meron. Yun yung hinahanap ko eh. Nagluto ako nun. Pangit ang luto ko eh. Siyempre, bago pa ako nag-a-adjust pa ako sa mga ganyan. Pero malakas na ngayon. Tsaka, napakapangit ng quality ng beef na nabili ko. Gusto ko lang i-try. Ang weird lang na lasa ng nabili ko Enoki. Okay, sige. Red light district. Yung wala, nag-i-Enoki. Paano? Uy, masarap siya actually. Diba? Masarap siya. Pero, hindi siya yung, alam mo yung gulay na araw-arawin ko. Parang Hindi kasama siya kasi Kasi mahal meat. siya. Hindi. Mahal siya. Hindi. Na 50 ganyan. Dami na yun for me. Pero masarap siya. Para sa gulay. Hindi nagugulay. Ganun siya kasarap. 50 ba siya? 6 or 7? 50 yung isang ganyan. Kasi bumili ako sa marketplace sa malapit sa office namin. 50 lang yun. Pero I mean, masarap na siya for someone na hindi nagugulay. Masarap nga siya kasi nga nagustuhan ko yung agad. Tsaka Yun yung na-experience ko yun, yung samgyup tayo kasama ng twin. Kasama ko ba? Hindi ko alam yung nata ko. Wala ka? Hindi na ako ata. Pero depende. Yan yung pangalawa, yung panguna. Yung panguna, wala ata ako eh. Wait, di ko alam. Isa may bandiya ba yan? Yung sa may... Bandiya ba yan? Yung si Mike yung nag-aya. Gabi umuwi. Gabi. Oo, gabi umuwi. Kasama si Yapo. Oo. Walang leeg si Yapo. Oo. Oo. May Yung- high-tech. May nag-ice cream kayo. Oh, yun! Oh, yun yun. Doon ako. Ang pinaraalala ko Oh, dyan, yun. nagago namin si Yaps eh. Kasi, nagkita kami ni Mike, di ba? Sa Robinson. Okay. Tapos, kami yung una nagkita. Kasi inaya ko ni Mike. Tapos nagkita kami ni Rai. Nandun na rin si Rai. Tapos, lumipat na kami. Without telling Yaps. Pumunta siya. Ganayo. Pumunta siya, Rob. Sa Starbucks kami. Ng Vito Cruz.
Dito ako sa Starbucks. Sa Starbucks? Vito Cruz! Ayoko, doon kayo kinita, men. Doon kayo kinita. Oo. Hayop kayo. Serious. Grabe, Kaya nakakamiss hindi ko yun. kayo makita. Grabe, nakakamiss yun. So, Sabi ko, tayo ng bobo natin lang. kung hindi nyo sinabihan si Yaps, mga tantado kayo. Inatay kayo sa Starbucks. Sa Robinson. Sa Starbucks yan eh. Sa Vito Cruz. Sa Starbucks. Sa Starbucks, Vito Cruz nga eh. Ano na, lap trip eh. So yun. Inang Ano yun. yung topic? Ayun, Vito, Malate. Red light, oh. Tapos, pagtaas namin kumain, lumabas na kami, tataka si Shai. Bakit po? Ang dami, ano to? Ba't ang daming, ang daming ganito? Dami. Di ko ba alam? Hindi mo ba alam? Alam mo yung term na red light district? Ito yun. Surprise! Surprise! Anong initial reaction ni Shai? Nagulat siya syempre kasi hindi niya alam na syempre may Malate Church. Pero ano naman, like, parang pag sabi mo kasing red light district, dalawa yan. It's either yun sa Malate. May isa pa. Oh, isa pa. Paano ba yung... Isip ko eh. Isa siya ng friend ko yun ng ano eh, sa call center eh. Kasi siya na yung pinakaalam kong definition natin. EDSA pa. May EDSA pa eh. EDSA. Within EDSA. Hindi ko na sure yun. Not sure na ako dun. Kasi Yes, hindi ako eh. masyado gala sa EDSA. Di ko na alam. Sabi nga sa Baclaran na lang sa amin. Oh, sige, yun na lang. Yung bago mag-airport road. Oo, Di ba may mga yun na party lang. yun? Oo. Yun na lang. I mean, kasi ano, di ko sure alam. Kasi tuwing dati, bago pa ako nagkaroon ng bike or motor, galing kina siya ang pipiliin kong jeep, yung dumadaan ng Harrison. Ah. So, doon dumadaan yung jeep na yun. Parang ay, alam mo na. So, umaga pa lang, ang dami na nag-uwi ng mga ganun. So, may idea na agad ako ano nangyayari dito. Parang ay, Gabi ako pupunta, alam, walk of shame. May walk of shame pala. yung mga walk of shame na nangyayari. Eh, doon ako lagi nakakandaan. Alam mo, hindi mga mukha nila. Parang ay, bad decision yun. Mga kakainom lang ng mga to eh. Pero ano, naka-experience ka na ba? Mga foreigners. Ng mga nagwala sa daan within the area. Define nagwala. Naghubad ng damit, tumalon sa upuan. Ang ganun. Oh. I mean, Doon? di naman. I mean, experience mo. Bilis sa sagwilan to. Kasi na-recall ko lang. After work ko nun, kumain ko sa KFC sa may MOA. May help ng MOA, di ba? Kaya kami maayos. May isang dude, pasok siya ng KFC establishment. Walang guards. Weird. So, naka t-shirt, shorts, chinelas siya. May isang lamesa dyan na mahaba. Tapos, madaming kumakain. Kasi fun run eh. Fun run nun. Then, itong dude, lumapit siya sa gilid ng kumakain ng Twister. Tapos parang, inaamoy niya lang. As in, naka-lean over lang siyang ganyan. Tapos, inaamoy niya lang ganun. So, may biker dun sa ng kaibigan, nagmumotor, na lumapit. Inasikaso si kuya na, boss, umayo ka na. Ganyan, umayo ka na. Umayo siya konti. Tapos biglang naging rabid. Like ko na, naging ganun siya pa eh. E di, syempre, si kuyang biker dude, medyo may kalakihan. Tinutulak niya palayo eh. Tapos parang sabi niya sa KFC establishment, sa mga staff na mga teller, parang, uy, ano ba ito? Palabasin nyo na to. Yung mga teller, yes po sir, ano pong order nyo? Ito po, B1. Ito po yung order ng B2 po. Ito po yung sa bucket po na order. Disregard lang yung Parang, situation. uy! Galaw! Sige. Tinulak na ni kuya. Pagkatulak ni kuya, tumayo lang siya. Sa perspective ko, kasi nakalang yung cashier, tanggal siya ng damit, nag-aangas. Tapos umaamba kay kuya. Tapos sabi ng TL ko, pare, tala na, bounce tayo. 4 kami nun. Nauna kami ng TL ko, naiwan yung friend namin sa loob. Pag gilid ko sa counter, uy, yung longgadog. Nakaubad na siya! Ang bilis na magubad. Akala ko nag-angas na siya ng t-shirt. The second na dumana sa kanya,
eh. May breakfast na ba? May breakfast sausage na si KFC. Sabi ko, men, kaka-out ko lang sa office. Alas 7:30. Sabi, men, aga-aga to ugad bubungad sa akin. Napakaganda ng umaga ko talaga. Then, syempre, nakalabas na kami. Long story short, naiwan yung friends namin sa loob. Dalawa sila. Isa lalaki sa babae. Hindi sila nakalabas kasi nakalabas na yung baril ni Kuya. Tapos from afar, nasa labas kami. Nakatingin kami sa loob. Nag-body dive siya dun sa may lamesa. Go. Tapos, di ba kasi isang mahabang lamesa, tapos may isang maliit na lamesa. Doon lang siya umabot sa maliit na lamesa, tapos may harap niya. Tapos bumagsak. So, imagine mo lang sumayad dun yung lunggadog niya. Dito ka. Habang may mga kumakain doon. So far, wala naman ako na-experience na ganun. Ata? Yung mga pulis, walang ginagawa. Paninang mo yun. Sabi na ng pulis doon, naglalakad. Nakatakas sa akin yun eh. Sayang. Dito pala. Sabi ni ko, pasumatin yun na. Ayun, in before, biglang tumanon siya sa mesa. Bagsak siya, men. Diri. Tapos, syempre, in-escort siya palabas ng establishment. Ako, bad. Siguro, ayoko na mag-KFC afternoon. Natuwa mo na. Oo, man, legit, parang, siguro, I had my worst experience sa mga karinderya, sa mga kainan. Pero yun, that takes the cake, right? Mas malala yan. Kasi yung... Kapulong gadug. Kasi ikaw, na-experience mo yung buong story. Sa'yo, Ako aftermath na nakita ko eh. ano, Fermat? May restaurant dyan sa Libertad na nagsara na. Isang Tropical Hut. beses. Ha? Tropical Hut? Hindi. Sige, assume na. Basta kalendarya lang siya. Na medyo malaki yung space sa loob. Mm. Isang beses tuman ako dun. Papunta na akong TUP. Tapos nakita ko mga lalaki lumabas dun. Tuguan. Isa dito may parang basag na... Yo! Ano yun? May basag na glass. O, galing dun. Sabi ko, tangina, umaga to. Apat na lalaki lumabas, tig-dalawang pair sila lumabas nun. Duguan sila lahat. Anong ganun? Yun, hindi ko alam. Basta ang daming tao. Hindi ka nag-stay? Ako late na ako. Late ka na naman eh. Nakatag-stay ka pa. Ay ba? Naman, basta ganun. Mas naman, gagi. Para ba malalaman ko, anong nangyari na lahat? Nakita na ako ng duguan na may salamin dito. Okay na ako dun. Nagtanong ka man lang. Boss, mo nakuha yan, boss. Ina mo. May glass shard na sa utak niya. Ano ba kailangan kong alamin? Nagbugbugan. Oo, syempre, kaya origin story. Origin story. Syempre, may interview. Boss, nanggaling yung boss. Sino pumalo? Anong brand? Testing ko kaya sa'yo. Mukhang Sunmig yan, boss. Pasarap kayo, boss, ha? Boss, di iniinom yan, ha? Kaya pala di yung ramdam. Yung definition ko ng lakas na tama, pre. Kayo, mag-inom. Pero ano? Tapos yung second experience ko na kamuniduhan dito sa Libertad. Tabi ng land bank. Saan yun? Yung... Diyan yung Ano yung panirarya? Dapat ang pinangyari niya. May barilan. May police tas may barilan. Yun lang naman. Very safe! Very safe! May nakalabas na baril tas may narinig na akong putok bago dumating. Ano yung Tokhang time? Ewan ko. Kailan yan? 2020? 2014? 14? Ay! 17. 17? Mga ganun time na yun. Basta nauna yung barilan bago dun sa glass shards. Grabe, crime rate is fun. Masaya dito, sa Libertad. Uy, pero syempre, mas masaya sa Baklaran. Never again yung... Typical day lang yun. Oo. Actually, ano yun? Nadami nga si... Yun na yung mga experience ko, mga aftermath na. Nadami nga ata si Efos dahil sa amin dyan. What? Oo. Like, di ko alam. Nakalimutan ko naman paano. Basta may overnight basta Efos andun. Parang may in-alive ata sa malapit sa amin. May bandang gitna. Tapos, parang yung culprit tumakbo. Parang, di ko sure kung nakita niya. Di ko sure kung naalala niya yun. Parang, the next day ata, parang yung kotse,
nung nang unalive, parang pinagsisira. Parang gabi na yun. Nagulat na kami mga putok ng baril din. Pero dun sa may kotse mismo yung sinisira. Wala nagasgas, wala naman. Gosh damn, adventure yung topic, no? Oo. What a life! What a life. Sa Baklaran pa lang tayo, ha? Libertad pa lang, di ba tinaan? Wala pa tayo sa Cavite pa eh. But, alam mo, ano naman? Wala pa tayo sa Etibac. Di pa naman di pa naman grabe yung crime rate sa amin nun. Siguro yung... don't take it against me. Pero ano naman, for my experience, parang... Blood pa lang. normal lang, it's a normal day in Baklaran. Pero syempre, nakakatakot din kasi parang pangit naman na sabihin ko na galing yung kinalakihan ko environment. Yung may si anak 1, sinampal ni person 1, tapos si dad 1, meron parang pang piu-piu, pinupiu si person 1. Tapos nakita ko lang naglalakad casually sa may bintana namin na hawak-hawak yun siya habang naglilik, ganun. Ayos lang. Tapos yung merong inanalive sa may Mercury Drugs sa amin. Tapos hinabol pa sa loob ng Mercury Drugs, tinuluyan. Tapos may harap ng Willie Mart. Kung saan tayo bumibili mo, inom nyo. Yung nakatayo lang siya on the spot. Tapos pinupiu. Tapos yung never visit Baklaran at night. Normal night sa Baklaran. Kaya, nagulat na lang ako nun. Parang, ang casual nga nung natanong ko nun, di ba? Nangyari yun. Sa may Willie Mart muna. Parang, in-empty yun siya nung yung pew-pew niya. Oh. So, tanong na ako sa may kuya dun. Like, not knowing this person kung sino man siya, pero feeling ko normal mo sa Baklaran. Tanong ko na siya, uy, kuya, nangyari? Binunod dun. Parang, very casual. Yung experience kasi, di ba na-experience? Recently lang nalaman ko, sa Cavite daw. Ay. Dapat abang ka talaga, nani. I can testify to that. Kasi, yung ka-work ko, Yun. 3 ata sila taga Cavite. Oh. At sila meron. What are the odds? May friend din ako na taga Cavite. Isa lang siya. May friend siya. Pero meron sa 3. O, di ba? Parang standard na siya. Parang normal lang. Nakatawa ko sa kanya, napaka-prepared niya na tao. I mean, mabait siya. Basta mabait ka sa kanya. Ang reason niya, kaya bakit siya may 3, is isang lisensyado. Dalawang unmarked. Gusto ko i-cut doon, tapos ending na agad. Ano mo lang, i-block na yung mukha natin sa part na yun. Hindi tayo nagsabi nun. Pero it's most likely, defense talaga. Defense nga talaga, kasi anytime may mangyayari nga daw. Pwede lang siya as a warning shot daw, gamitin. Oh, pero syempre, may mga... Yun din yung purpose nila doon. May mga trigger dyan, may mga napakadelikado na trigger happy na naisahan ka lang, natsambahan ka lang, nayubangan ka lang. Posible agad mangyari. Delikado rin eh. Pero yun yung sinabi sa dad ko ng person from yun, gano'n na lang din, na sabi niya, boss, kung plano mo kumuha, okay lang yan, meron kang lisensyado, pero okay din dapat na meron kang hindi. Yung mga okay dapat. Hindi, I mean, di ko alam eh. It's a standard. I-assume ko na lang na gina-joke time mo lang dad ganun. So parang, okay, sige, kasi ilang taon pa lang naman ako nun. Anong pakialam ko sa PUP maintenance na yan or PUP law na yan. Tapos nung nalaman ko lang parang later on na, ay, okay. Kaya pala ganun. It's normal naman. Pero it's for safety purposes lang naman. As long as alam mo gamitin. Oo, kasi if dumdum ka, wala kang right. At pang-angas mo lang. Wala kang right para maghawak ng ganun. Never ever na nakaisip ko na you should resort to violence to make bye-bye kaluluwa, parang ganun. Like,
Pre, bawal yan. Pre, Gusto ko may magsisingit ng ganun. Bawal yan. Alam niyo ba yun? alam niyo bawal yan, di ba? Remind ko lang. Remind ko lang ah.